What's up mga ka-technician? Nagbabalikan DIY Printing Technician. Sa mga hindi pa nagsusubscribe na kayo, click the notification bell button, click yung flash nyo rin na mga videos. So yun guys, mag-review tayo ng Yaosheng na 150 watts na PoE injector. So, ayan guys ay gigabit port po siya guys. At 4 pair po yan guys. Ayan o. With surge protection. So, etong sa kabila naman, Yaosheng din siya guys, na DC version 2. Kina-convert niya yung original cable to RJ45. Ayan. So, adapter po siya guys. Okay? At ayan po yung mga diagram niya. Ayan guys, para maintindihan nyo kung ano yung wiring niya guys. So, input voltage, 48 volts up to 57 volts DC up to 3 amps guys. Okay? At ang compatible niya guys ay 10, 100, and 1000 Mbps. Ayan. So, simulan muna natin guys syempre dito sa version 2, DC ng version 2 yan. So, review lang natin siya and then i-tear down natin guys kung ano yung laman niya sa loob. So, kasi mahal to guys eh. At syempre tingnan natin kung bakit siya mahal, okay? So, ito yung manual niya. So, gagana lang po to guys sa version 2 lang, okay? So, ayan, from Starlink, papunta dito sa may DC version 2. Tapos RJ45. So, itong RJ45 na to ay Cat 8 po siya guys. Kasi makapal yung wire niya. Tapos papunta siya guys dito sa may 150 watts na PoE injector. Kasi up to, ano yan guys eh, may available sila na 150 watts, 200 watts, 320 watts. So, sa atin guys, ito, binili natin is 150 watts. Kasi yun lang kailangan natin. And then, papunta siya guys sa LAN at papunta siya sa router nyo guys. Okay? So, any router yan, ibig sabihin yan guys. At kailangan yung gawin to guys, yung T568B na pin out. Okay? Kailangan nyo rin naka Cat 6 siya, Cat 6A na shielded. Okay guys? So, ganyan po kailangan. Straight through. So, ibig sabihin, straight talaga siya. Papunta dito sa may RJ45 niya. So, ayan guys ha. So, ayan yung mga color coding niya. Para hindi kayo mahirapan hanapin guys. So, meron na siya dyan. Sa likod wala. So, ito po yung DC2. So, may kasama siyang Cat 8. Ayan guys. So, lower pala yung Cat 6A. Lower spec siya. Ito na yung maximum specs niya guys. At kung nakita nyo, makapal talaga yung wire niya ito guys. So, from 8, ayan, category 8 guys, ayan. So, 2000 megahertz yung kaya niyang frequency guys. So, sa category 8. Cat 8, category 8. Ayan. So, ito po yung DC version 2. Sabi ko sa inyo guys, pang version 2 lang to. Hindi yata to guys pa pwede sa version 1. So, ayan. So, ayan yung loob niya. Ayan yung connector guys. Tapos ito, yung RJ45 port. So, ayan lang siya guys. At ano to guys, aluminum. Hard aluminum to. Baka 60, 61 yan na aluminum. So, buksan natin to guys. Kunin ko lang itong pambukas natin. So, pambukas dyan ay T10. Ayan. So, ayan guys.
makapal yung aluminum niya. Ayan o. CNC po ang gumawa dito. So kaya mahal yung presyo nito kasi nakalagay siya sa case ng aluminum. Okay, so at gawa siya sa CNC. So wala akong ano doon guys, wala akong reklamo kapag kagawa sa CNC yung housing niya. Kasi alam ko kung magkano talaga ang presyo kapag kaganyan guys. Kasi bibili nila black aluminum yan aluminum black. So, or aluminum brick, mga ganyan. Tapos isi-CNC pa nila yan. Ipoprogram pa nila yan. Syempre, kaya ganyan kamahal guys. Pero may na bibili na ganitong version lang guys. Ito. So, i-ano nyo lang to guys. Tawag dito. I-screenshot nyo lang to. And then, hanapin nyo sa Google. So, ayan yung itsura niya. So, mga nasa 5 to $10 to. Ayan. Okay. So, ayan lang yung laman niya. Ayan. Mamaya na natin ito ikabit. Ang kagandahan din kasi dito guys, kaya nandito sa aluminum na to. Kasi kapag nilagay niyo na rito yung connector niya, nakasecure na siya. Pag kasi ito lang yung binili nyo, ganito lang. So sabihin natin, ang connector, napasok nyo na rito, tapos ito naka-bolted to sa kung saan man nyo man ibabolt to. So yung connector, baka magalaw nyo lang konti yung connector, matik to guys, masisira nyo tong port na to. Ito pa naman port na to hindi available kung saan lang guys. Okay, hindi siya basta-basta na port lang guys. Kala nyo malaking malaking micro USB malaking micro USB port, 'di ba? Pero hindi po basta-basta makakahanap nito guys. So kaya mas maganda kung nasa case ang bibili nyo. Safety po yan. Kaya may ganito. Kasi ito, ibobolt nyo to kung saan nyo ibobolt. Ayan guys. Bolted na yan. So papasok nyo na lang yung connector para hindi masira kapag nasanggi. Kasi pag nasanggi nyo ng malakas yung mismong ano niya sa port, ay putol yan. Sa nipis ba naman ng board. So, ito na yung sa POE injector. Ayan. You may also use our special adapter to avoid reworking the Starlink cable. So, kailangan nyo talaga ng ito. Kailangan nyo ng to pagka gagamit kayo ng to guys. Okay? So, talagang yan ang recommended. Kasi pagka iba yung ginamit nyo, hindi po magtutugma po yan, guys. Magkakaiba po yan. Kasi, kung ang gumawa nito ay Yaosheng, dapat ang bibilin yung ano rito, guys, POE, is Yaosheng din, guys. Kasi alam nila yung diagram eh. Kasi pagka ito lang binili nyo, or ito lang yung binili nyo, either guys sa dalawa na yan, ang magiging cost nyon guys, baka mag short circuit sa POE. So kaya, make sure is same company pag bumili kayo ng mga ganitong POE injector tsaka DC adapter. So, ayan ang laman ng gigabit tag dito, gigabit ethernet port na POE injector. So, ayan guys, tingnan natin to.
Wait lang. So, bali ito yung input niya. So, kung nakita nyo guys, 48 volts up to 57 volts. So, dito yan guys. So, itong nasa taas, or yung number 2 ay negative, ayun nakalagay. Itong nasa baba is positive. Ayan, yung number 1. Tapos, meron siyang pass blow na fuse. Tignan natin to guys. Tignan natin yung ano niya. Ayan guys, 4 amps. Ayan. So, ibig sabihin, itong PoE injector na to ay maximum niya is 4 amps. Kasi sa fuse guys, 4 amps siya. Pero ang nakalagay dito is maximum 3 amps. I know. Pero guys, 4 amps siya. Kasi dito, ayun o, 4 amps ang fuse niya. Okay? So, bago maputol yung fuse, 4 amps guys, putol yan. Tapos, meron siya ditong TVS. So, ang nakalagay dyan ay GGG. So, I think ano yan. Kasi 57 volts to. Nasa 58 to guys. 58 volts. Bago mag-short tong TVS na to. So, kapag ka nag-short yung TVS na to, eto guys, mapuputol yung fuse niya. Matik yan, putol yan. Okay? Tapos, itong module na to, ayan guys. So, search nyo to. Tignan nyo kung may lalabas dyan. Pero, feeling ko walang lalabas. Kasi, gawa lang to ng Yaosheng. Sila lang sigurong gumawa nito. Kaya, alam nila kung paano to mag-work. So, ito yung input niya. Tapos, ito yung output niya para sa DC guys. So, dito ilalagay yung DC papunta doon. Okay? Pag ganun, tak, papunta doon. So, papakita ko sa inyo guys mamaya. Itong mga to, ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, yan po ay para sa surge. Okay? Protect po yan para sa surge. Yan po ay ang glass tube discharge. Ayan. So, or, glass tuloy eh. Gas tube guys. Gas tube discharge. Kasi meron siyang gas sa loob. Okay? Yung sinasabi kong gas na hindi liquid guys. So, ano lang siya. Gas mismo guys. Hindi siya liquid. So, bali ang ginagawa niyan ay spark gap. Ayan. So, pagka nagkaroon ng lightning strike, ito po guys ay meron po dyan nag-spark sa mga yan sa loob. Siyempre hindi natin nakikita, pero nag-spark yung voltage niya. So, kunyari 50 volts, mag-spark yan dyan. Instead na i-shorted niya yung module na to guys. So, yan po yan. Ito namang 701. Ano lang yan guys? Choke. Ayan o. So, choke from here to here. Tapos, ito naman, papunta doon yan. So, input niyan dito guys. Output niya rito. Input niya rito, output niya rito. So, ito guys ay negative. So, negative input. Ito yung output niya. Dito naman is positive. So, nasan yung positive? So, umikot dito. Tapos, punta rito. So, ito yung input positive. Tapos, ito yung output positive niya guys. Ayan. So, meron siyang ilaw dito or LED. Ayan. Tapos, may limiting resistance siya or limiting resistor. Ayan. At kung nakita nyo rito guys, so, 150 watts lang siya. So, ayan. At least may idea kayo guys. So, ang weird niya kasi, tignan nyo guys, ang nakalagay dyan ay, ayan, 1, 2, 3, 6 is positive E. Positive VE. Ayan. Tapos yung negative VE naman ay 4, 5, 7, 8. Ayan. Humiwalay yung 6. Diba? Ang galing no? Tsaka yung 4. So, naghiwalay sila guys. So,
Ang kagandahan nito kasi yung module na to guys, ay separate po yan dito sa na magka-separate po yung LAN tsaka PoE. So ito magsusupply ng voltage, syempre magpo-supply ng current papunta dito lang guys sa lugar na to, tapos susupplyan niya yan. Okay, ito naman pang signal lang siya guys. So ito papunta lang dito yan. Itong dalawa lang yung nag-uusap. Ang nangyayari ganito guys, kasi ito nakalagay sa Starlink nyo. So ayan guys, nakalagay siya sa Starlink nyo. So imagine nyo guys, ito nakasaksak sa Starlink. So ito kasi guys nagsusupply voltage lang eh. So anong nangyari, magbibigay siya ng voltage sa Starlink, ipapower niya yung Starlink, tapos kada ano niya guys, kada antag dito, yung connection niya or yung line niya, kada line niya rito, sila po yung nagbibigay ng signal dito sa kabila para malagyan ng internet to or mabigyan ng signal to guys. So gusto supply voltage papunta Starlink magbibigay ng signal pabalik papunta rito sa my LAN. Ang galing guys ng design. First time ko lang makakita ng ganitong design sa mga dinesign kong custom board. First time ko to guys, kakaiba to. Pakita ko sa inyo para maniwala kayo na ang sinusupply dito is ano lang, voltage. Walang sinusupply na ano dyan, tag dito, walang sinusupply na signal. Yung voltage mismo ay yung nagsusupply sa signal. Ayan, so continuity test. Wait lang guys. Ayan guys, continuity test tayo. So dito papunta dito sa kabila, wala guys, wala kayo mga ano, kahit dito yan guys, wala yan. Ito wala rin yan. Ito guys wala din. Wala, 'di ba? Pero dito sa kabila meron yan. Ayan o. Ayan, dito sa kabila meron yan. Wait lang. Yung signal niya papunta rito. Ayan guys oh. Ayan guys, meron. Ayan, meron oh. Pero dito sa kabila, hindi siya bibigay signal dito guys. Or walang communication silang dalawa. Or walang contact itong dalawan to guys. Pero eto, sa input niya. Ayan, sa input. Meron yan guys. Ayan guys, meron oh. Ayan, meron oh. Ayan, meron. Oh. So, yun guys, nakita niya, meron. Ayan oh. Tapos dito sa negative din to, meron yan. Ayan oh, meron. Ayan oh, meron. Oh, diba guys, meron. So, ibig sabihin, eto, yung lugar na to, yung voltage niya, supply talaga siya dito guys. Supply lang siya. And then kapag siguro nasa micro or nanoseconds, nag-o-off yung
yung anong tag dito, yung ibang linya galing sa tag dito, galing sa Starlink, ino-off niya yung ibang linya para mabigyan to ng signal galing dito, guys. Ang galing. So ayan, at least alam niyo lang guys kung bakit siya mahal din, kasi ayan nga, gawa siya sa aluminum, at mas okay ako dito guys. As a PCB designer, mas okay ako kapag ganitong may protection guys. Meron siyang tag dito, may housing siya. Kasi bakit kailangan ng housing? Kasi guys, maliit lang yung board, manipis pa yung board, ayan o. So kailangan nyo ng housing, tsaka delicates kasi yung mga tag dito, mga ports niya, ayan. Delikado kasi yan talaga guys, napaka-delikado. Okay lang yung mga custom board na walang housing sa piso wifi, kasi yun naman ay talagang nakita nyo naman, rigid na rigid talaga yung pagkakagawa sa mga ganon. Pero sa ganito guys, kasi kung nakikita nyo, tignan yung mga wirings niya, napakanipis. Okay, tsaka iwas moisture to guys pagka nandito. So sa mga custom board natin dyan na, or sa mga CB natin dyan, kahit na walang case, kahit na ma-moisture yun, okay lang, kasi power supply lang naman siya eh. Ito kasi guys, signal to eh. Signal and power supply na rin. Okay, so sa signal mahirap kasi magkaroon ng moisture. Okay, kasi static na yun guys eh, pagka ganon. So ganitong may case, mas 100% akong ano rito guys, safe. Okay, so kabit ko muna to lahat, and then balik ako guys, pakita ko sa inyo yung connection nito. So yan guys, at kabit na siya. So bale, kung tatanungin niyo ako kung magde-design din ako ng board ng ganito guys, for now hindi pa guys, kasi napaka-critical po ng connector na to guys. Ito lang yung mahirap maghanap din guys, hindi to basta-basta mabibili kung saan-saan lang. Kung RJ45 lang, eh syempre kayang-kaya yan, pero yung ganitong connector guys, mahirap to guys, lalo na kapag counterfeit. Kasi pagka nilagay ko sa board is counterfeit, and then ginamit nyo, tapos nasanggin nyo lang saglit, baka maputol guys. So baka magkaroon na to sa version 4, 5, 6 na iba yung ano niya guys, yung tag dito, yung port. Ayan, so kung lalaki yung port niyan, baka pwede tayong gumawa, pero sa ngayon guys hindi pa. Okay, sorry guys. So ang mangyari dito ay ito, nakadikit to sa may CB natin. So ganito lang naman yung nakadikit niyan guys eh, yan. Ito ilalagay dito. Ito naman guys, ilagay nyo sa POE, kasi sa POE yan eh. Okay, ito pag nilagay nyo kasi sa dito guys, tapos ito nilagay nyo dun sa may router nyo, for sure guys yung router nyo sabog, kasi ang nagsusupply sa kanya is 48 volts guys. Sabog yung susuplayan nung router. So kailangan ito ay nandito, kasi ito yung magsusupply dito sa POE, tapos siya yung magsusupply ng para sa ano, sa Starlink. So ayan, so bale yan yung nakakabit sa CB natin guys, kapag gumawa ako ng CB. So bale nakaganyan yan. Ayan. Ayan guys, nakaganyan yan. Yan. Okay, tapos syempre kasama dyan yung 48 volts na tag dito, na tag dito yung boost converter guys, 12 volts to 48 volts boost converter. So kasama yun dito guys. Okay, so nakapatong lang to doon sa may CB. Okay, and then bahala na kayo kung paano nyo siya patatakbuhin, pero guys syempre nasa LAN to. So basta ayusin natin siya, yung hindi siya
hindi maanohan yung mga ano niya guys, cable, matatakpan. So basta nakalagay ito sa may CB guys. Baka nakaganyan. Tapos ito nakapaikot na nakaganyan. Ayan. So ayan, oh, hindi natatakpan yung dito guys. Ayan. So ayan, nakaganyan. Tapos yung 48 volts nandito dito siguro. Ayan. Okay? So ayan lang guys. At kung nagustuhan niyo ang video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, click notification bell button, click nyo all guys. Bye. Peace.